Itinuring na isang hamon ng mga negosyante ang pagbaba ng halaga ng Chinese yuan, partikular na sa lagay ng export sa bansa. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Masyadong epekto sa export ang pagbababa ng halaga ng Chinese yuan o renminbi. Sabi ni Philippine Exporter Confederation President Sergio Ortiz Luis, hindi gaano ang epekto nito dahil marami namang merkado ang export products and materials ng Pilipinas kaysa sa China. Subalit ang pihadong maapektuhan ayon sa PhilExport ang agri-products ng bansa na karamihan ay sa China at Hong Kong ang destinasyon. Wala namang masyadong material influence do sa export natin yung devaluation ng yuan. So long as ang Bangko Sentral will adapt the new posturing that they have been making for the last several months. Subalit nakadagdag lamang ang pagbaba ng halaga ng yuan sa hamon sa export sector ngayon. Patuloy kasing bumababa ang kita ng export dahil sa mahinang demand din sa ibang bansa. Tuloy pa rin yung problema ron sa Europe. At nasugsugan man itong problema sa China, na nung araw sana sinasalo ng China yung mga export nating nawawala, ngayon sila man nagka-problema, Samantala, wala rin naman daw epekto sa stock market ang pagbaba ng halaga ng yuan. Normal lang para sa mga stock investors ang maglipat ng kanilang cash investment sa perang may mas mataas na halaga. Dahil sa yuan devaluation, mas pinipili ngayon ng mga capital investors ang dollar investment. So many people are not prepared for that. For so many years, renminbi has been very, very strong. And people always believe that if I put my money in Chinese renminbi, I stand to gain a lot of money. This is the only time after so many years. Subalit nagsasagawa lamang ng correction ng Chinese government kaya ibinaba nito ang halaga ng kanilang yuan para mabili ang kanilang mga produkto na humihina rin daw ngayon sa global market. China stock market have collapsed since 2 months ago. And the Chinese government has been pumping in so much money trying to redeem the market. And this has a cascading effect. Paniwala mga negosyante, mananatiling malakas ang pananalapi ng Pilipinas sa buong Asya. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.